Good morning! Yes, it's coffee time with God. Amen. Okay, so ang ating gospel reflection, I in them and you in me. John 17 verses 20 to 26. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed, saying, I pray not only for these, but also for those who will believe in me through their word, so that they may all be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me. And I have given them the glory you gave me, so that they may be one as we are one, I in them and you in me, that they may be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me, and that you love them, even as you loved me. Father, they are your gift to me. I wish that where I am, they also may be with me, that they may see my glory that you gave me, because you loved me before the foundation of the world. Righteous Father, the world also does not know you, but I know you, and they know that you sent me. I made known to them your name, and I will make it known, that the love with which you loved me may be in them, and I in them. The Gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Nagustuhan ko yung three words. I, you, and me. Oh, Yan. Ang napansin ko talaga dito, no, sinasabi ni Jesus, at saka pinapakita niya yung pagmamahal ng Ama, no? Lagi tayong kasama, no? Kasama tayo sa usapan nila. So, ibig sabihin, ganun tayo kaimportante sa usapan nila dito. 'Di ba? Lagi niyang binabanggit, ako sana, ikaw, tayo, ganon. So, yan yung pagkakaintindi ko dito. Na gusto niyang iparating dito yan, dito na lahat ng ginawa niya nung time na nandito siya, may basbas ni God. Tapos yung nagawa naman niya, binasbasan na ni God tayo para makasama niya. Kaya nga yung title I in them and you in me. Amen. okay. Siguro ang ibig mong sabihin, them, you, and me. Them tayo lahat. Pwede. Sama-sama tayo. Parang ito yung synodality ah. Sama-sama tayo maglalakbay Sama-sama tungo together. sa kabanalan. Yeah, yun yung ano. And yung kabanalan na yon, ang nag-bind ay yung pagmamahalan ng Yan. Ama kay Jesus, Jesus sa atin. Ang sa akin naman, yung may all be one. All be one. Ang kausap kasi ng ating Panginoon dito yung kanyang Father. Nagpapasalamat siya dun sa
kay God na siya ay glorify ni Father. Ang balik naman ng ating Panginoon ay ipapakilala niya na siya ay pinadala ng Father. And that the Father, yung pagmamahal ng Father, yun din ang kanyang gustong ipaalam sa atin lahat. So yun yung kanyang mission eh. Dito sa kanyang mission na ito, ang talagang dapat mga gusto niya mangyari na lahat ng tao makilala ang ating Diyos Ama. At tayo naman, maniwala tayo na ang ating Panginoong Hesus ang siyang pinadala ng Diyos Ama. Because si Jesus, ang kanyang mission ay yung pag-ibig dumaloy mula sa Ama papunta lahat sa atin. Maganda yung all be one. Ibig sabihin, united yon, no? Lahat. Tapos, binanggit mo din dito yung mission ni God. Through prayers, gusto niyang iparating na lahat ng mga taong kinakausap niya, no, yung time niya nandito pa siya sa mundong ito, para makilala talaga si God. So, yun yung karang mission niya and para namang talagang na-accomplish. So, yung ano ko naman, yung Ngayong ngayon lang message sa pumasok atin, ko, yung message message sa na, atin. yung message na pumasok lang ngayon. Kasi hindi ba, naalala natin, lagi natin sinasabing, Lord, I want to follow you, di ba? So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa ni Jesus, kung kaya natin, siyempre kaya natin, no? By God's grace. Alam mo kung ano yung nakita ko ngayon? Yung kung paano siya magdasal. Natignan mo siya magdasal dito. Parang wala siyang hinihingi. Ang dasal niya kay Lord, Lord, sana lahat ng kung ano yung nararamdaman ko, maramdaman nila. Kung ano yung binigay mo sa akin, mabigay mo din sa kanila. Parang ganon. Di ba ang ganda nung ganong klaseng prayer? Parang gusto ko nung mag-reflect no, sa sarili ko. Ganun ba ako magdasal na ang dinadasal ko yung mga tao na nakakahalubilo ko. Kasi tayo, in reality, ang dasal natin lagi, Lord, may problema ako. Lord, gusto ko ng ganito. Lord, ganyan, di ba? Pero si Jesus, hindi. Ang dasal talaga niya, yung biray may sabi niya na, I pray for this, yung mga tao, ganyan. Tapos kung ano yung meron ako, meron sila, puro ganun, oh, paulit-ulit. O yan, ito na naman si paulit-ulit. Siguro, hindi dadasal ko ngayon, nabigyan ako ng grasya na magaya ko yung paano siya magdasal para sa ibang tao. Talagang, yung ano yung kung ano yung meron ako, sana Lord, yun din yung meron sila. Ito mamaya to sa experience natin ha. Okay. Pero yun nga yung message ko na that we need to pray like Jesus. Na when he prayed, he is not just praying for himself, but for others. No? Kung ano yung nakikita niyang magandang ginawa ni God sa kanya, sinasabi niya, Lord, sana ganun din yung gawin mo sa kanila. Kung ano yung nararamdaman ko, yun din yung ibigay mo sa kanila. So, napakaganda na sino ba ang hindi pa ay inspired kay Jesus sa type of prayer na gawa niya para kay Yeah. God for us. Amen. Okay. Parang ang message sa atin, wala nang ibang dapat dumaloy mula sa ating Ama, papunta sa ating Panginoon, papunta sa ating lahat, at pabalik naman kay Jesus at balik sa Diyos Ama. Walang ibang dapat dumaloy kundi ang pag-ibig. Yun lang ang parang focus ng salita rito, no? Na lahat tayo ay maging isa sa pagmamahalan. Napakaganda ng goal ng ating Panginoon na yon. Ano ba ang magagawa natin so that this will continually flow at hindi mabara? Ang flow niya parang very smooth, walang bumabara. Alam naman natin na hindi posible yon. But that, pag tayo ay sama-samang naglalakbay in unity,
at naunawaan natin ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang goal sa atin ay talagang padaluyin yung pagmamahal na yan. As the Father has loved Jesus and Jesus has loved us. Yan. Sa experience ko, hindi ko naman sinasabi na perfect ako. Pero nakita ko talaga yung improvement sa buhay ko. And dun sa buhay kong yun, kasama yung pagsubok. Kaya pag nire-relate ko ngayon, no, yun yung cross, di ba? Na dala-dala natin. So yung pagsubok yon, hindi nawala yung cross ko. Parang si Jesus, namatay siya. Di ba dinasal niya na, Lord, take this cup away from me. Pero para sa sabi ng Lord, sana kung di naman ako mamamatay, no? Pero sabi niya, pero thy will be done. So yun yung isa pang gusto natin na prayer natin na meron tayong gusto, pero Lord, yung will mo pa rin ang masusunod. Kasi alam mo, ang makakabuti sa akin kaysa yung ako. 'Di ba? Kasi alam niya yung future natin eh. So, dadasal ko ba yon na Lord, wag mo na akong papasahin sa, ko, o wag mo na akong palakad. Siyempre, hindi ko yung sasabihin. Pero si Lord, alam niya yung future ko na kahit na hindi ako nakalakad o hindi ako nakakuha ng magandang karir ko, I am here now proclaiming His word. 'Di ba? Siyempre, alangan namang sabihin ko na naku, huwag kayo maniwala kay God, huwag kayo kasi hindi man ako nakalakad, hindi eh. The more that I proclaim na magtiwala kayo sa Kanya in spite of everything, hindi ba nakakapagtaka yun? Holy Spirit yun. Hindi, hindi ako yun. Kasi hindi ordinaryong tao magsasabi ng ganun kung hindi ka inspired ng Holy Spirit. At isa pang nagbago rin sa akin yung sa pagdadasal, di ba? Yung tayo, di ba meron kaming community, marami kaming mga communities, pero meron kami isa ngayon nasa simbahan kami, nakatutok din kami doon, na gusto namin, kung yung nararamdaman naming saya, no? Gusto rin namin ma-feel nila kung ano yung saya namin, in spite sa mga. Siyempre, kahit saan may mga problema, di ba? Kahit saan yan, yung mga kulang sa mga resources, kulang sa mga nito, pero hindi po kami apektado nun. So, ang pinagdadasal namin na, Lord, kung ano man yung nararamdaman namin na saya ngayon, na binibigay mo sa amin, yun din sana yung maramdaman nila. Di ba yan yung prayer ni God dito sa, sinasabi niya na, Lord, kung ano yung binigay mo sa akin. So, parang natutuwa ako na in our own little way, nagagawa natin yon. And it is not us. No, it is not us. It is the Holy Spirit. Kasi, sinurrender na po namin yung buhay namin sa Holy Spirit. Kung whatever happens, si God na po yung bahala. Ngayon, kung meron, syempre, tao pa rin kami, meron kaming nasasaktan, di ba? But deep in our heart, no? Hindi po yun. Iba kasi yung may nasaktan ka na sinadya mo at saka may nasaktan ka na hindi mo alam na nasaktan pala siya na wala akong ginagawa, di ba? So, magkaiba po yun kasi yung intention walang bad intention. So, yun po pinagdadasal din natin kasi hindi po natin mapiplease lahat din ng tao. So, we just pray na in God's time, maaayos din yun. Alam ni Lord kung paano. Yan. Okay. So ngayon, ang kanina mensahe nga sa atin ay padaluyin ninyo ang pagmamahal Yeah. from God the Father to Jesus Christ to all of us and back to Jesus and to the Father. Yun, paano natin magagawa yon? Sabi nga, mahirap talaga magmahal. But there are two important things that we need to continually ask God na ibigay sa atin ang biyaya para yon ay magawa natin. Yan yung pagpaparaya at pagpapatawad. So ang pagpaparaya kasi is actually giving of yourself or dying to Yes. yourself. Pagpaparaya yon. Yung iyong karapatan, yung iyong kalooban, yung iyong
freedom, yan ay parang pinagpaparaya mo for the sake of love. And pagpapatawad, ganun din. If you cannot forgive, mahirap padaluyin ang pagmamahalan. So yun yung ating gagawin. Ngayon, babalik na naman ako. Paano natin magagawa? Everything is coming from the grace of God. correct. Through the sacraments and dagdagan natin yung reflection on the Word of God. Etong ating ginagawa, try it to do it with somebody else. Hindi solo kasi kaya sabi ni Jesus, anything that you do sa mission, you have to go out 2 by 2. Maganda na merong nag-a-accompany sa inyo para pag dumating ang time na nanghihina ka, meron tao nag-e-inspire sa'yo, nagbibigay sa'yo ng motivation to go on. Yun naman siguro ang gusto natin. So, kami rin, in-invite namin kayo if you want to i-test ninyo yung sarili ninyo. If it is possible that you will be able to let love flow in everyone, sa lahat. Doon sa kapihan kasi po, open yan sa lahat. Sinner or saints, no? Old and young, nandyan po yan. So this is where our holiness can be tested. So pagka tayo ay nagpunta dyan and alam natin, despite na yung mga nakakainis na kasama, yung mga hindi nangyayari sa mga plano natin, you continually let the love flow in you. Yun siguro yung ano. Then the sacraments. Continue. Parang dapat doon sa sacrament, lalo na sa Eucharist, when we receive Jesus Christ, the more we do, the better. Yes. Na immediate yung ating transformation. And the stronger we become. Ang sinasabi po ni June, meron din po dapat may effort tayo. Hindi lang parang, Lord, bigyan mo ako ng grace, tapos nakaupo ka lang, wala ka namang ginagawa. No? May yun nga yung kasi pag sinabi yung sacrament, kailangan Invest in time. Kasano, may ka ng time, yung effort na pagpupunta ka ng simbahan, kung traffic, ganyan. So, meron talagang effort. Kasi dun makikita kung talagang gusto mo. At huwag din kayong mag-alala kasi pag talagang gusto mo, gumagawa naman si Lord ng paraan, no, para mangyari. Like kami, gusto namin mag-serve. So kahit ang dami-dami namin ginagawa, nagagawa namin yung mga appointments kasi inaayos ni Lord, no? We just surrender to Him. Wala ho kayong po problemahin doon, basta totoo lang po yung puso nyo. Nakikita po ni God yan. Siguro hanggang hindi pa totoo, medyo kaya naguguluhan ka pa, pero kung talagang firm ka na, kasi iba firm, tapos maya konting ano lang, wala na naman, diba? So kung talagang firm ka, magiging firm na rin si Lord na talagang ano. Hindi siya magsasawa. Tayo magsasawa, pero si God hindi. Yan. Amen? Okay? So See you again, again tomorrow in yes. our coffee time with God.